Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga ka-review natin na finish ka BBM. Nako, top secret ni Rafi, bistado na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video nito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin. Pasok ka. Duterte na duffel bag. Pero Ako. si Satanas lumalabas mismo sa bunganga niya. Didikdikin si Sara, didikdikin everyday. 25 million a day, all more or less, ang ginagastos. Wala nang ginawa yung mga hinayupak sa Kongreso, Correct. sa Senado, imbis tutukan, magpasa ng mga batas, Bata- magsulong oh. ng mga bills Wala para eh. sa inyong kaunlaran. Nagyurgurin ang mga nagnakaw ng flood control. Oh, talaga naman mga kabayan, ba simula po ng pagsimula nila. No, simulang maupo si BP Sara bilang Vice Presidente ay binira na po nila, ha? Inoperate na po ng House of Representatives, di ba? Klarong-klaro po 'yan at nasaksen po natin lahat 'yan mga kabayan. At hanggang ngayon, hindi po 'yan nagbabago hangga't hindi po nila napapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Nako. Nabayaran ka na ba? 1 billion ba, Tulpo? Dahil Ay, gawa na nga ayan yan na, ni ayan na. Satanas. Lalabas na naman 'yan. Dahil kinonvict na nila si Sara Duterte. Di ba yung sekreto? Ayan, yung sekretong 'yan ay dito rin nagsimula kay Mama Harlika, di ba? Well, anyway, wala naman talagang ito personal opinion mga kababayan. There is no solid evidence no na magsasabi talaga na si Rafi Tulfo ay nabayaran ng 1 billion. But, no. Pero, dahil nga sa hindi maipaliwanag, dahil sa hindi maipaliwanag na pagtigil sa investigasyon sa Lotto, at pumutok yung balita, yung balitang yan, na 1 billion, mga kaubayan, parang, ito na hinahanap na connection, di ba? Ng taong bayan. Kaya pala nag-stop ka mag-investigate no sa Lotto dahil ito pala. At hindi sila nagpaliwanag kung bakit nila kailangan i-stop 'yon mga kababayan. Di ba? Convicted na yan. Tignan mo, nagsalita Correct, sila correct. sa impacta, naniniwala sila sa mga testigo, ganun-ganun. What's the point of putang What's the ng point? impeachment hearing na yan? Wala na Na point meron yan. na sila judgment. You Correct. judge them. You people. Tapusin nyo na yung mga... Before pa mag-umpisa, tama yung sinasabi ni Ma'am Marlica, before pa mag-umpisa ang impeachment na ito, planchado na mga kabayan, no? Planchado na ito. Kung baga ito mga ka-review natin, ano na lang to? Recap, 'di ba, ng mga rehearsal nila. Okay? Recap na lang po ito ng movie. Okay? Itong napapanood natin na impeachment diyan sa Senado, ito po ay tapos na. Tinapos na po nila ito 2 months ago. Okay? mga hayop na yan. Anong silbi niyan na gumagastos kayo dyan sa pera ng bayan para daw maging impartial ang mga yawa, but may judgment na ang impacta si Satanas ang bangag na si Sara ay convicted na nga sa mata ng mga demonyo kasi yun naman talaga ang gusto nilang gawin durugin, burahin sa Pilipinas ang mga Duterte. Hinahayaan nyo lang na pag nanakawan kayo every segundo. Paano di hahayaan, Ma'am Marlica? For example, ganito, di ba? Ang iniisip kasi ng mga ordinaryong Pilipino, kung yung mga senador na ipapakulong nila, tayo pa kaya, for example, ng mga ordinaryong Pilipino, hindi nila kayang ipakulong? Kung si Senador Rodante Marcoleta nga, mga kabayan, ay naipakulong nila. Di ba? Si Senator Jinggoy. Sino pa? Si former Congressman Mike Defensor, naipakulong nila. Ikaw pa kayang ordinaryong Pilipino, magsalita ka pa against the government? Hindi na. Makukulong din ako Paano na yung pamilya ko? Sobrang hirap ng buhay ngayon. Di ba? Sino pa ang maghahanap ng buhay? Maghahanap buhay?
Hindi hanap patay po ang ating ginagawa, mga kababayan. Tayo po ay naghahanap buhay, mga kababayan. Di ba? Sino pang maghahanap buhay kung makukulong? O kaya yung iba, tahimik na lang. Kinikimkim na lang sa sarili, mga kababayan, yung galit na nararamdaman nila dito po sa administrasyong ito. Well, hindi naman po natin sila masisisi, mga kababayan, kasi di ba, alam nila kung anong kahahantungan. Di ba? O, kaya walang sama ng loob kung hindi man gumagalaw yung taong bayan kasi natatakot din sila eh, di ba? Hinahayaan nyo lang na gawin kayong bobo, gawin kayong tanga ng administrasyong ito, Mhm. ng bangag na administrasyon. What's the point? Na sabihin nila na yung impeachment court ay patas. Never yan maging patas dahil karamihan sa kanila binayaran na ni Satanas Correct, ng correct. maleta. Kaya nga bumaliktad si Joel Villanueva dahil para atras yung kaso niya, si Kilay, lahat ang mga yawa. Kaya somehow, okay na rin si Jinggoy kasi uli man at sa magaling nanindigan, pero huli na ang lahat pa rin. Nakulong ka na. Kasi Gano'n naman talaga. Pag manindigan ka, kulong ka. Pero pag bumaliktad ka, absuelto ka. Yan pong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. hindi naman talaga ako nanood ng impeachment. Kaso lang, napadaan sa akin. Tapos napunta yung pagmumuka ni Tolpok. Okay? Ni Rapi Tolpok. Ewan ko sige, ano sige. naman sinabi ni Erwin Kawatan ng ano tawag dyan? Kawatan ng identity. Imagine nyo, ang gobyerno natin, ang Hindi lang po- Senado ay Hindi lang po kawatan ng identity yan. Mga bendalo yan, mga kababayan, di ba? O mga bendalo at saka mga yung mga chick boy, di ba? Oo. Di ba? May mga Viva Max sila eh. Ay nako. Alam na lang taong bayan ng Caracas ng Tulpo, mga babaero kayo, di ba? O hindi po sa akin ang galing yan. Galing po yun sa mga ating mga kababayan na komento. Mga babaero daw kayo. Kaya nga tinawag kayong Robust King. Di ba? At saka Bendalo. Mayroon pa nung nakaraan, sinabi Bendalegs. Di ba? Bendalegs ba kayo? nandyan ang mga demonyo. Malayo na talaga ang naabot ng Pilipinas. Malayo na. Malayo na sa katotohanan, mga sa kababayan. baha, lumubog. Alright? So now, Speaking of mga karibin natin, share ko lang po, no? Although hindi ko po na-save yung video. Sa Nepal, nako. Nagkaroon po ng flash flood, mga kababayan. Sana naman hindi po mangyari sa Pilipinas sapagkat, nako, wala eh. Anong magagawa natin kung ganun po ang mangyari sa Pilipinas? Diba? Kung, for example lang, hindi naman sana mangyari. Ano ba? Nako. Ano ba ang tawag dyan? May mga pamahiin kasi, di ba? Pag ayaw mong mangyari, nagtutuktok ka dyan. Tinutuktokan mo yung di ba? Tak, tak, tak. Okay. Para hindi daw mangyari yan. Alright? O wag naman sana mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Nepal, mga kababayan. Grabe. Kung mapapanood niyo yung video. Flash flood, mga kababayan. Sana wag mangyari sa Pilipinas. Grabe, nakita ko po no? So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung balitang yan kasi mga tao rin ng mga yan di ba? Total napapag-usapan po ang flood. Yung mga flood control, sana kung maayos lang, di sana, di ba? Hindi kampante tayo. For example lang, mga kababayan. breaking news. Bago itong mga hayop na ito na gusto ko na silang lahat kulamin. Kulamin mo Kung na. meron lang talaga mangkukulam. Dito sa Samar, mga kababayan, marami pong mangkukulam. Oo, di ba? Sikat na sikat po ang Samar sa kulaman Oo, ang tawag dyan. Basta pumunta kayo ng Samar. Tapos tanong kayo, may mga mangkukulam ba dito? May papakulam akong senador Ewan ko lang kung makakaya ba kaya ng mga mangkukulam yung mga senador? Nakulamin? Baka pagkulam ng pati sa mga extra tawag diyan, extra celestial na may maleta rin, di ba? Kukulamin na sana, di ba, tinutusok-tusok. Tutusukin na sana pero para nakita ng ng mangkukulam, oy, maleta. Isang maleta na punong-puno ng pera. Ay, naku, baka hindi ituloy ng mangkukulam yung pagkulam niya diyan. Nako po. Gurgur na silang lahat. Pero
Ang breaking news natin ay ang Oh, yan. nagdulas daw, di umano. Nino. Okay? Nagdulas actually, right? Breaking news, Gurgor Zorro. Mhm. Can you gurgor all of them? Dapat di ka na lang gugurgor dito sa loob eh. Ay, nako, ambot na lang. So anyway, Ambot sa mga imo. kababayan, Mhm. pumutok daw ang jugat ni Jinggoy. Uy. Alright? May mga Ah. lumabas na balita na nadulas daw sa CR, Mhm. sa banyo, pero pinabulaan na naman nila. So ano sa tingin ninyo? Ano ba ang katotohanan? So tingnan natin, sa tama lang tayo. Sa tamang balita. So anyway, so confirmed na nga daw na nagkaroon ng snapped o pumutok yung jugat ni Mhm. Jinggoy. Ikaw kasi Jinggoy eh. Pumutok ang jugat sa tuhod. Yes, consider it done. Sabi nga ni Zatanas, right? po. Gurgor Zorro, si Lee Zatanas. Nako. So, alamin natin kung talaga bang najutol ang kanyang jugat. Sige nga. Nakakapagod na. My Mm. goodness. 8 hours ago, ang mga headline, Estrada's knee snapped while preparing to go to hospital for x-ray. So, yan ang mga headline, mga kababayan. So, meron pala siyang dating problema sa kanyang dalawang tuhod. Nako po. Paa, tuhod. Balik at Ang ulo. Juto, Julo. Bakit Ay, napunta doon? naku. Iba yata yan, ah. Mabuang nang nasa gobyerno. Iba Okay. So, meron pala siyang problem sa Oh. tuhod. Kaya Mhm. naman, mga kababayan, ito yung mga kadahilanan niya bago pa daw yung kanyang detention, ay meron na talaga siyang problema dito Nako po. sa kanyang tuhod. Kaya magkakaroon siya ng knee replacement surgery. Aray mo. Alright? Kasi naman ikaw, Jinggoy, okay? Mamaya na kita bubuljakin. August 18, naghain ang kampo ni Estrada ng motion for leave to undergo the X-ray, to undergo X-ray procedure. Mhm. Okay? Then, mga kababayan, yung kanyang daw dalawang tuhod ay masakit at jumutok ang jugat. Alright, here we Baka go. rayuma. Nako, Jinggoy, mag-ingat ka. Dahil si Lee Satanas, Mhm. kaya kang ipatumba. Anytime, any day, any minute. Remember, Kumar, your friend also, Kumar, right? Ayon dyan sa video na inilabas ni Agent Morales, ang kasagsagan ng away natin sa Oh, PIDEA. naalala niyo yan mga Ay kabayan, di ba? kaya magpagurgur ni Satanas. Inutusan, di umano si Kumar Nako. na gurgurin or kumbinsihin si Mhm. Agent Morales na wag nang mag-testify sa Senado na kung saan si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Dahil kung hindi niya makumbinsi, pwedeng gurgurin si Morales sa pamamagitan ng pwedeng madulas sa CR, Nako po. okay? Or sasagasaan, nasasabihin, palabasin na aksidente, o literal na gugurgurin. Alright? Yes, sabi ni Ronald Felix, eto na ba ang Oplan Romanov ni Zatanas? We'll see, mga kababayan. Mhm. Alright. Ngayon, ang sinasabi dito sa balitang katakataka. Pansin nyo, para lang nakakasawa na itong mga hayop na to. Paulit-ulit lang Alright, eh. this was August 24 actually. Sandigan Bayan okays Estrada 4-hour jail leave for knee surgery. So hindi na nakayanan ng kanyang tuhod, kaya naman jumutok ng jumutok. Okay? So yan mga kabayan, kumakalat naman talaga yan sa social media at sa mga mainstream media, no? Yan patungkol po kay Senator Jinggoy Estrada na may punit nga raw ang kanyang tuhod, mga kabayan. Okay, at dinala po sa ospital, mga kabayan. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto, pasadaan din po natin itong balitang ito, mga karibin natin. Pasok ka. Dun sa ibang mga senador na nagko-conclude na ang tatanga, Tatanga. ang bobobo ng mga witness Ah. o yung sinasabing loyalist ka kasi. Oh, yun ang Those sinasabi. are- Yan na. Uncalled for remarks. Correct. ng mga lugar. Sige tayo kasi baka pa rin sa Bulacan na naman ilagay nilang yung sityo. Tawag mga kababayan natin. Ganyan na. Teka lang dito tayo.
yung naging decision after 19 trial days ng impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nakapag-decide na presiding officer patungkol sa sub judice. Ito ba'y hinog na ba? Medyo late na? Nahahalata na ba? At kung hindi siya a-action ay talagang makikita Pwede, mo pinapanig, pwede yan. lalo na yung mga trial by publicity ng mga pahayag po, Prof. Admar, no? Tama yung pagka-release ng kanyang ruling sa dahilang napakalaki ng role niyan kung paano ipapaliwanag before, after an impeachment hearing, and the summation of that. Nahihinog na yan at saka napapanahon. Opo. Yung mga pahayag ba na mga kagaya po nito? Kasi kung imo-monitor talaga natin, tapos kinote din kahapon ni Senator Chis Escudero, halos lahat yon nasa panig ng prosekusyon. Ano ang basa nyo po rito, ma'am? Dahil ba sa walang matibay na ebidensya, kaya dito na lang sila, yung resort nila, dito na lang sa mga pahayag na mga ganito, yung paulit-ulit na unusual, yung lagi nilang ginagamit sa panghuling part ng kanilang pagtatanong, scam, at kung ano-ano pang mga pahayag sa loob at labas ng impeachment court, Prof. Well, tama, Admar, yung sinabi na malaking bagay sa mind conditioning Correct. yung ginagawa. Kasi paulit-ulit may mga salita, phrases na paulit-ulit na name-mention. Katulad na lamang sa perception management, napakahalaga ang isaturate mo yung mga different platforms na gusto nilang narrative. May naalala tuloy ako sa exaggerate mga kabayan. Itong yung prosecutor mga kabayan na gumaganon yung nguso palagi pag nagsasalita. Napaka-OA ng mga pronunciation, di ba? Pwede mo naman i-pronounce yan ng normal lang. Bakit kailangan mo pang i-emphasize sa lips mo, di ba? Dahil ba naka-makeup ka, kaya ganyan ka? Di ba? Gusto mo napapansin yung pagmumukha mo? Ay, nako. I-simplify mo, no? May isa diyang congressman paulit-ulit na sinasabing may smoking gun na, at saka Yan yan. Hindi lang isa, sila lahat eh. Si Luistro, si Abante. Correct. wag na top of mind na scammer siya. Yan o. So makikita mo yung intent nila bago ng impeachment court, sinasabi Alam niyo mga kabayan, ito lang ang nakikita ko. Ito lang yung impeachment na tahimik yung tao. Di ba? Kasi yung mga nakarang impeachment mga kabayan, kung mapapansin natin, nagrarally, galit na galit yung mga tao, di ba? Halos lusubin na nga yung opisina ng ini-impeach na official. Pero dito mga kabayan, bakit tahimik ang tao? Di ba? Yung taong bayan tahimik. Bakit? Dahil alam po ng taong bayan, no? Alam po ng taong bayan na walang kasalanan ang Office of the Vice President or the Vice President itself. Di ba? Tingnan nyo. Di ba? Napakatahimik ng ng mundo, ng Pilipinas. Kasi kung talagang magnanakaw, mayroong itong violation of the law, especially dito sa confidential fund or sa anuman dyan, talagang magagalit ang taong bayan. Doon nga sa grave threats mga kabayan, masaya pa yung taong bayan na nasabi ni Vice President Sara Duterte yan. Bakit? Kasi yun din yung nararamdaman nila Di ba? Parang kumbaga naging representative lang si VP Sara ng ating damdamin. Ay nako. sabi nila kung ano mangyayari. Pagkatapos ng impeachment court, uulitin na naman nila yung iba't ibang mga ginagamit katulad ng walang official visit, walang sales Correct. invoice, fictitious alias recipients, entire cash turned over to Colonel Lachica, yung 125
liquidated in 11 days. Head of agency Hmm. is accountable. Oh, yan, Yan, yan. paulit-ulit. Opo, oh. At dyan sa paulit-ulit na yan, pasimplify na sinasabi nila guilty siya ng grave threat Hmm. at may pananagutan siya dahil yung 125 million at saka yung 500 million ay dinisburse hindi according to the requirements. Hmm. So, dahil sinisimplify at paulit-ulit, kaya nagkaroon ng conclusion na siya ang architect, Mhm. siya ay scam, Correct. siya ang mastermind. Correct. Ganon yung kasimple, tinutumbok yung masalimuot na diskusyon. Kung baga mga kabayan, yung strategy ng prosecution, ini-establish muna nila, no? Ini-establish muna nila dito yung mga supporting details, 'di ba? Kung baga, for example lang, that BP Sara is a scammer, the mastermind, no? O ini-establish nila dito para pagdating dito mga kabayan, talagang hinug na, kumbaga paniniwalaan na sila ng taong bayan. Ang tanong, mga karabyo natin, sa mga ginawa nilang itong lahat, naniniwala ba ang taong bayan sa kanila? Na-establish na po ba nila yung kanilang purpose, yung kanilang goal? Di ba? Na ipamukha sa taong bayan that Vice President Sara Duterte is a scammer? Ako sasabihin ko na rin para ma-establish talaga nila no? Scammer? Ano pa? Architect? Mastermind? Pakisagot po mga kababayan kasi parang kahit anong gawin nila, kahit anong gawin lang pagkadesperado kumbaga, wala. It doesn't affect the feelings, no, ng taong bayan. Wala. Ako nga parang nagalit pa nga ako sa kanila dahil sa bagay ako kasi DDS ako. Ewan ko lang sa mga hindi DDS yung mga neutral lang. Nagagalit ba kayo? May nararamdaman kayong kakaiba dito? 'Di ba? Sa Joint Circular 2015-1. Opo. Hindi po ba, ma'am, kapag totoo talaga ang mga alegasyon, kahit wala ka mga side comments, kahit hindi mo pa ulit-ulit, pero meron kang ebidensya, tatayo at tatayo Correct. ang alegasyon na yan at hindi mo na kailangan mag-resort pa sa ibang mga paulit-ulit na mga Correct. term. Kung may ebidensya, eto pasensya na, paputol-putol tayo kasi gusto ko lang rin i-point out Kasi kung talagang may ebidensya ka, kahit isang ebidensya lang yan, na matibay, or isang testigo na may dalang ebidensya, that's something na, di ba, matibay, na magdidiin kay BP Sara. Nako, isa lang ang ano dito, isa lang yung usapan dito. Kahit isang araw lang, pwede nyo nang ma-impeach yan Di ba? Kahit isang araw lang, ma-impeach na yan, hindi na marami, aabutin pa tayo ng isang taon dito yata Para bigyang bigat. Tama po ba, Prof? Tama Correct, yan, Mark. correct yan, correct. Napakahalaga na ebidensya ang pasehan. Correct. Pag sinabi mong grave threat, sinong nag-grave threat? Sino yung hinire? At ano ang plano? Meron ba kayong preba? May pangalan ba? May pondo bang binigay? Okay. Pagdating mo nun sa CIF, tatanungin mo, nawawala ba yung pera? Ibinulsa ba yung pera? Ginamit ba na pangundangan lamang, walang pagtisa joint circular? Pwede rin itanong dyan sa CIF, sa confidential fund, no? Nakinabang ba si VP Sara? Nakinabang ba? Ginamit ba ng personal ni Vice President Sara Duterte yung pondo? Diba? Parang ganon. Kasi minsan mga kabayan, naiisip natin dito sa 125 million na ito, binibira niyo si VP Sara pero hindi naman ginamit ng personal. Yung iba nga mga kababayan, no, hindi naman natin sinasabi na talagang pera yun ng bayan, pero
Grabe kung makapag-tip, di ba? Grabe kung makapag-tip sa mga ano nila, mga performers. Ayan, tawagin nila natin sa mga mga performers. Ayan, mga kababayan. Di ba? Di ba? Oh, kung makapag-tip 100,000. Tip pa lang yan, ha? Paano pa kayong bayad, mga karabin natin? Aabot siguro ng milyon. Yan sa lahat ng katanungan na yan, wala ka namang preba o evidence. Correct. Kaya yung conclusion na may smoking gun na, Hmm. napaulit-ulit ang isang congressman na public prosecutor, nasa prosecution side, Hmm. na araw-araw sinasabi may smoking gun. Saan ang smoking gun doon? 'Di ba? Saan? Kaya lumalabas masyado ang spin, Hmm. masyado ang propaganda, Correct. at ang sinasabi nila Hmm. ay nare-report sa mainstream media. So kung makikita mo, talagang may paraan na ginagawa para mailabas Hmm. yung kanilang gustong naratibo Correct. na wala namang ebidensya. Opo. Mula pa noong nag-umpisa yung ikalawang artikulo, itong paggamit daw, maling paggamit daw sa pondo ng bayan, lagi nang nababanggit, parang ang end noong istorya is yung paggamit ng pera sa katauhan nila Chika. Hmm. 'Di ba? Nababanggit na ito mula pa noon. Pero ang ipinagtataka at mismo ang mga senador din, mga senator judge, nagtataka, alam naman natin kung ikaw ay nasa prosecution, maglalatag ka talaga ng mga ebidensya, mga pahayag, para ma-convince mo, hindi lang ang tambay, pati yung mga magde-decide, ang mga senator judge. Pero ang ipinagtataka, bakit tila ayaw ipaharap itong si Colonel Colonel Lachica. Raymond Mm. Lachica, diyan sa impeachment court, nagbigay na rin siya ng Takot pahayag sila, ng kahandaan takot. Mm. na humarap. Pero may mga pahayag, like kagaya dito si Joel Chua, baka raw na makagulo pa siya sa kwento. Aba. Di ba? Eto paano siya makakagulo kung siya ang pinag-uusapan niyo diyan? Paano siya makakagulo na tinatanong lang naman siya? 'Di ba? Hindi naman siya mag-i-explain. 'Di ba? Kasi meron naman prosecutor na maaaring mag-object. Objection, Your Honor. Ha? Malayo ang sagot sa katotohanan. I mean, malayo ang sagot. 'Di ba? Kung yun ang gusto niyong ibig sabihin na makakagulo, iba ang sagot sa tanong. Imposible naman 'yan. Kernel po 'yan eh. Matalino 'yan, matalino, 'di ba? Sabi naman dito ni mas inclined daw siya, Ang labo nun, no, makakagulo sa kwento itong Oo sila nga eh. Chika. So, pinuno ng prosekusyon. Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Alam mo, Admar, ang nakakatawa, Tawa talaga. nung nagkaroon ng hearing sa House, Hmm. sinabi nila matibay ang Oo, kanilang matibay. impeachment charges. No? At yan ay kinuha pa ang transcript ng public order. Hmm. No? So, pinuo nila yung naratibo nila dun sa second filing. Sabi nila, matibay Hmm. ang aming evidence. Ako lamang ay nagtataka, bakit ang kinukuha nilang mga witnesses ay yung, ano ang tawag dun sa witness ng kalaban? Hostile. Hostile. Oh, yan. Bakit hostile ang inuuna nila? Kung matibay ang kanilang preba at Nakakatawa tong ano evidence-based, hindi ka kukuha ng Correct. hostile. Correct. Kukuha ka ayon dun sa kanilang ebidensya. Hmm. Lumalabas, napakahina ng impeachment charges. Correct. At least dun sa Yan. Article 4 na ginawa nilang una at itong Article 1 na CIF. Napakahina. Kasi Hina lahat talaga. hostile witnesses. Ngayon, yung kanilang Sa sobrang hina nga mga kabayan, wala nang natiniwalang tao sa kanila. Alam niyo po ba kung anong comment ng taong bayan sa inyo? Ha?
Mga ob kayo. Kayong mga ano diyan, mga prosecutors, di ba? Mga talunan kayo, di ba? Maraming galit sa inyo sa ginagawa ninyo. Nagsasayang kayo ng pera ng bayan, di ba? Kinumbida na 3 sundalo, hindi nila in-explain Hindi. kung sino yung 3 yan. Ang aking pakiwari, yan ay ang mga handlers ng operation ni Colonel Latchika. Ang nakakatawa, yung isa na retirido na general, ay hindi nila alam na retirido at hindi nila alam ang address. Naku po. So ano sila? Witnesses? So, babalik ulit tayo doon. Kung matibay ang Correct. kaso ninyo sa impeachment, hindi ka kukuha ng hostile witness yes. to prove the points you allege. Correct. Bakit hindi nyo nalang ipatawag si Colonel Latchika, di ba, mga kabayan? Pero ito yung yung analysis ko dito, Hindi pa man po natatapos yung impeachment, pero ito po ang mangyayari. For example lang, okay? For example, hindi po nila ma-impeach si BP Sara. Hindi po titigil ang mga ito. Continuous po ang operation to siraan si BP Sara. Maniwala kayo mga kabayan. Hindi yan mananahimik. Oo. Kahit pagtawanan pa natin yan, sasabihin natin, hindi kayo nanalo. Walang ebidensya. Mga sinungaling kayo. Pero yung mga nayupak na buhayan yan, walang pakialam. Opo. Kailangan pa rin nilang masiraan si BP Sara para pagdating ng 2028, durog na. Pero eto lang ang masasabi ko sa kanila. Dalawa lang naman yan ng posibleng mangyari. Diba? Madurog nila si BP Sara or sila ang madurog ni BP Sara nang walang ginagawa. Diba? Anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.